Isabella's POV. Sa sobrang busy ni Rafael sa pinapanood nito, ay hindi man lang nito natunugan ang pagdating niya. Imbes na istorbohin ito sa ginagawa nito, ay naisipan niyang bumaba sa kusina para kumuha ng pulutan at alak bago niya ito binalikan. Nang maglapag siya ng alak sa bedside table nito, ay saka lang siya nito tiningnan. Ganda ng pinapanood mo antag niya. Mahilig ka ba sa mga ganiyang palabas? Maganda talaga to. Trillion ang kinita nito sa takilya sabi nito. He was watching foreign movies about assassins. Kaya ko nang gumamit ng baril kahit hindi mo ako turuan isa. Ayaw mo naman akong turuan kaya heto, nagsasariling sikap na lang ako. Talaga, sa tingin mo ba matututo ka lang sa panunood? Yup, nakadapa ito habang nanunood. Napapadalas yata ang pag-inom mo isa. May problema ba? Halos kakainom lang natin kahapon Huwag kang masyadong uminom isa. Hindi lahat ng problema, alak ang solusyon. Ang dami mo nang sinabi. I just thought that you wanted to drink while watching movies. No I don't, sagot nito. Hindi naman ako adik para uminom araw-araw. Gusto mo rin bang manood? Come on, let's watch the movies together. Kakaumpisa pa lang naman nito, kaya wala ka pang masyadong namimiss na scene. Binigyan siya nito ng espasyo para makanood siya ng maayos. Isa parang ikaw to Turo nito sa lalaking assistant ng bida na laging nadadapa. Nakakatuwa. Hindi ako ganyan Sikmat niya rito. Nang mahuli niya itong nakangiti ay bahagya niyang kinurot ang tagiliran nito. Nakakainis siyang ngiti mo. Para kang nang iinsulto. Alam mo bang marami nang na-inlove sa ngiti ko tapos ikaw naiinis ka lang? Tinapunan siya nito ng tingin habang nakangiti pa rin. At dahil naiinis talaga siya rito, ay kinurot niya ito ulit, pero hinuli nito ang kamay niya at mahigpit na hinawakan. Bitiwan mo nga ang kamay ko. Masyado kang mapanakit, sabi nito. Dapat sa kamay mo itinatali Kawawa lang pala ako sa iyo kapag naging tayo. Napatikhim siya bigla dahil sa sinabi nito. Hindi na kita kukurutin kaya bitiwan mo na ang kamay ko, utos niya rito pero umiling-iling ito. Yung braso mo pala, magaling na ba? Tanong nito kalaunan. Binitiwan na rin nito ang kamay niya. Patanjin nga, tiningnan nito ang braso niya. Mabuti naman at magaling na. Sa tuwing nakikita ko kasi yan, sinisisi ko ang sarili ko. Bakit naman? Di ba nga, hindi kita natulungan sa naging laban mo? Kung tumulong ka sa akin, siguradong mas malala pa ang makukuha kong sugat. Sabi niya rito dahilan para epos nito ang pinapanood nito, para lang titigan ang mukha niya ng husto. O bakit? Totoo naman Grabe ka naman, anito na may halong tampo. Hindi mo ba alam na noong araw na iyon ay balak kong ibuhos ang buong lakas ko, para lang tulungan ka? Ang problema, wala akong laban, dahil baril ang hawak niya tapos ako 2x2 lang. Kung nagkataon na marunong akong bumaril, hindi mo na kailangan pang makipagbuno sa mga yun dahil sa akin palang ubos na sila. Di nga, oo nga, hintayin mong matuto ako. Kapag natuto ako, hindi mo na ako kailangan protektahan pa, dahil ako naman ang paprotekta sa iyo. Sige na, play mo na ulit, pag-iiba niya. Kakaiba na kasi ang mga titig nito, kaya medyo naiilang na siya. Parang duda ka na kaya kitang protektahan Wala naman akong sinabi, wika niya at bahagyang tinakpan ang mukha niya gamit ang mga hibla ng buhok niya, dahil sobrang lagkit ng titig nito sa kanya. Hindi ko na makita yang mukha mo, sabi nito. Mabuti na lang meron akong naitatabing mga pantali rito. Nagulat siya nang sukleyin nito ang buhok niya gamit ang mga daliri nito, at pagkatapos ay itinali nito ang mga iyon. Hayan, sobrang ganda mo na. Kaninong panali itong ginamit mo sa akin? Taas kilay na tanong niya rito. May inabot itong box na maliit na puro panali ang laman. Sa iyo na yan lahat isa. Gamitin mo na lahat yan. Kanino nga ta? Sa ex-girlfriend ko ang mga yan. Sagot nito habang seryoso ang hilatsa ng mukha nito, kaya mabilis niyang tinanggal sa buhok niya ang pantali na inilagay nito, at pagkatapos ay ibinato niya iyon sa mukha nito. Galit ka ba? Matutulog na ako, may na kita. Nang akma siyang tatayo, ay niyakap nito ang baywang niya. Nagbibiro lang ako, biglang bawi nito. Binili ko ang mga iyan noong nasa Manila pa ako, dahil nga ang haba ng buhok mo noong si Chichay ka pa. Ibibigay ko sana yan noon sa iyo, kaya lang nakalimutan ko.
Kahit sinabi nito na para sa kanya ang mga panali na binili nito, ay hindi niya ipinakita na natutuwa siya. Sa iyo nga lahat yan. Akala mo kasi niloloko eh. Halika nga rito, huwag kang malikot para matalyan ko ulit tong buhok mo. Hindi ba talaga sa ex mo to? Hindi nga, ba't nakangiti ka? Ang cute mo kasing magselos, sabi nito. Hindi ka dapat nagseselos. Hindi ako nagseselos no. Sino ba siya para pagselosan ko? Exactly, hindi mo siya kailangan pagselosan, dahil walang sinabi sa iyo yun. Mukha mo pa lang, hindi na siya makakahabol sa iyo. Nang matalyan nito ang buhok niya ay hinawakan nito ang baba niya. Magtali ka lagi para hindi ako natatakot sa iyo. Sa halip na sagutin ito, ay inirapan na lang niya ito. Manood na nga lang tayo. Habang nanunood si Rafael, ay lukot ang mukha nito, kaya hindi niya malaman kung napapangitan ba ito, o nagagandahan sa pinapanood. Hindi niya tuloy mapigilan na hindi matawa sa hitsura nito. Bakit ka tumatawa? Wala lang. Nakakatawa kasi ang mukha mo. Hindi kasi niya pinapanood kung ano man ang pinapanood nito, dahil mas na-entertain pa siya sa mukha nito. Ibig sabihin, nakatitig ka sa akin habang nanunood ako. Halatang tinutokso na naman siya. Hindi tanggi niya. Ba't naman kita tititigan? Hinaplos nito ang ulo niya. Huwag ka nang mahiya. Hindi naman big deal sa akin kung tititigan mo ako eh. Hindi lang naman ikaw ang gumawa sa akin yan, kaya hindi na ako nagugulat. Ang yabang mo. Hinawakan niya ang mukha nito at pilit niyang ipinapaharap sa laptop nito. Manood ka na nga lang. Yes boss. Manunood na lang po ako. Kagaya ng sinabi nito ay nag-focus na ito sa panunood. Pero may pagkakataon na inaasar-asar pa rin siya nito. Gising na. Nagulat si Rafael nang kurutin niya ito sa tagiliran, kaya nakasimangot itong tiningnan siya. Alas 11 na, anong balak mo? Pinapag-ising ka na sa akin ni Aling Pasita dahil kakain na raw maya-maya. Isa masakit ang ulo ko. Halos kakatulog ko lang. Ano bang ginawa mo? Magdamag kasi akong nagtrabaho, inaantok na sagot nito. Nagtrabaho o nanood lang ng pelikula? Ang mga mata nito ay halatang antok na antok pa talaga. Go! Check my laptop para maniwala ka. Di na, may tiwala naman ako sa iyo eh, sabi niya dahilan parang ngitian siya nito. Ba't nakangiti ka na naman? Gusto mo bang tumabi sa akin? Tanong nito na may kasamang pang-aakit. Tabi tayo. Sakto, malakas ang ulan tapos sinabayan pa ng malakas na aircon. Ang landi mo talaga, sikmat niya rito. Lalabas na ako. Sabihin ko na lang kay Aling Pasita na masama ang pakiramdam mo. Aalis ka na. Okay, hindi pa man siya nakakalabas ng pinto nang mag-ring ang cellphone nito, kaya napahinto siya sa paghakbang palabas para lingunin ito. Dude, boses iyon ni Ricky, isa sa mga kaibigan nito na masama ang ugali. Nasaan ka? Bakit? Nagbakasyon ba kayo? Oo saan? Ba't hindi ka nagsasabi? Ricky, pwede bang mamaya ka na ulit tumawag? Masakit kasi ang ulo ko ngayon eh. Maya na lang Bye kaagad nitong pinindot ang end button, at pagkatapos, bahagya nitong hinilat ang sariling ulo habang nakapikit kaya naisipan niyang balikan ito. Talaga bang masakit ang ulo mo? Tanong niya. Tumango ito. Sobra. Pati ulo ko dito sa ibaba masakit din. Ulo sa ibaba. Hindi niya magets kung ano ang tinutukoy nito, pero nang makita niya itong nakangisi, ay bigla nawala ang awa na nararamdaman niya kanina. Nakakainis ka talagang kausap. Isa malinis ba yung kamay mo? Malamang, pwede bang hilutin mo sandali tong ulo ko? Sobrang sakit kasi eh. Pwede. Dama pa ka, utos niya rito. Tanggalin mo na rin yung damit mo para mahilot kita ng maayos. Napilitan siyang hilutin ito dahil halatang hindi talaga maayos ang lagay nito. Sa kabila kasi ng pang-osar nito sa kanya, ay nahuhuli niya itong napapangiwi, kaya naman umupo siya sa kama nito at inumpisahan na hawakan ang ulo nito. Halata sa mukha nito na nagulat ito nang hawakan niya ang ulo nito, lalo na nang umpisahan niyang hilutin iyon. Marunong ka ba talaga? Tanong nito. Kung hindi ka marunong, hayaan mo na, linom na lang ako ng gamot. Marunong ako, matipid niyang sagot. Madali lang yung mga ganitong bagay. Aray, balak mo bang ihiwalay ang anit ko sa bungo ko? Ang sakit naman ng paghilot mo. Reklamo nito, parang naging doble ang sakit ng ulo ko sa paghilot mo. Di pa kasi ako tapos. Huwag mo na tapusin isa. Utang na loob, wag na.
Tama na, ang owa mo naman. Ang hina-hina nga lang ng ginawa ko eh. Sinaman siya nito ng tingin habang hinahaplos nito ang ulong nasaktan. Hindi na yan sasakit mamaya. Anong hindi? Ngayon pa nga lang masakit na eh. Ang sakit tuloy. Bahagya siyang yumuko para halikan ang ulo nito. Magaling na yan mamaya, baliwala niyang sabi rito. Halatang nawirdohan ito dahil sa ginawa niya. Ba't ganyan ka makatingin? Nang sitihin niya ito ay bigla itong nag-iwas ng tingin. Masakit pa rin ba? Sobra. Sorry. Sa pagkakataong ito ay hinilot na niya ito ng may kasamang pag-iingat. Inutusan niya rin ito na ipatong ang ulo nito sa hita niya na mabilis naman itong sinunod. Kapag hindi pa nawala, uminom ka na ng gamot, suhestyon niya. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, dahil marami pa tayong gagawin. Kagaya ng isasama kita sa shooting range kapag maayos na ang pakiramdam mo. Kung kailan naman tag-ulan na, saka mo pa naisipan na isama ako. Noong mga panahon na tirik ang araw, ayaw mo akong isama sa shooting range na sinasabi mo. Hirap talagang intindihin ng mga babae. Nagrereklamo ka ba? Hindi. Makalipas ang ilang minuto, ay nakiusap ito na sunduin niya raw ang yaya nito, na agad naman niyang ginawa. Aling Pasita, ipinapatawag po kayo ni Rafael, pukaw niya sa matanda habang kausap nito si Mang Berto. Bakit daw? Masakit po kasi ang ulo niya, sabi niya. Nanlaki ang mga mata ng dalawang matanda, at patakbong sumugod sa kwarto ni Rafael kaya napatakbo na rin siya. Anong nangyari sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Aling Pasita kay Rafael. Sumasakit na naman ba ang ulo mo? Opo yaya, hindi po nawawala. Nagpuyat ka na naman siguro. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Sermon dito ni Aling Pasita. Ano ba ang nangyayari? Si Mang Berto ay nakita niyang maluha-luha na mas lalo niyang ipinagtaka. Ano pong meron Aling Pasita? Ang tanong niya. Bakit po grabe kayo kung mag-alala? Sakit lang naman ng ulo ang nararamdaman niya. Paanong hindi kami mag-aalala? Simula nang ma-accident ang yaya, mabilis na tinakpan ni Rafael ang bibig ni Aling Pasita. Hilutin niyo na lang po ang ulo ko. Ikaw lang po kasi ang nakakagamot nito eh. Tumango si Aling Pasita, kaya inaalis na ni Rafael ang kamay nito sa bibig ng matanda. Berto, ikuha mo nga ng pagkain ta. Dito na lang muna kumain to, dahil baka matamba pa ito kapag naglakad ito papunta sa kusina. Pakainin muna natin bago ito painumin ng gamot. Sige, agad na tumalima si Mang Berto para sundin ang utos ni Aling Pasita. Ano kayang meron? Ang oo naman ng mga ta. Rafael's POV. Rafael, masakit ba talaga ng sobra yung ulo mo? Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Napatitig siya kay Isabela dahil halatang nag-aalala ito sa kanya. Simula nang ma-accident siya, ay lagi na talagang sumasakit ang ulo niya. Normal naman ang CT scan niya, kaya hindi niya alam kung bakit napapadalas ang pagsakit ng ulo niya nitong mga nakaraang buwan. Medyo okay na ako Isa. Kanina pa kasi ito nandito sa kwarto niya at paulit-ulit na tinatanong kung ayos na ba siya. Sige na, matulog ka na sa kwarto mo. Mawawala na lang to. Hindi naman na malala eh. Dito na lang ako matutulog sa kwarto mo para mabantayan kita, sabi nito, at walang babala na humiga sa tabi niya. Nakipag-agawan pa ito sa kumot na gamit niya. Matulog ka na. Dito ka matutulog. Tiningnan niya kung seryoso ito nang sinabi nitong dito ito matutulog sa kwarto niya, pero base sa hitsura nito, ay mukhang seryoso nga ito. Dito nga ako matutulog, sabi nito at pumikit na. Yung kamay nito ay unti-unti nitong ipinatong sa ulo niya, at marahan iyon na minasahe. Matulog ka na Isa. Ayos lang ako, saad niya. Huwag mo nang i-massage ang ulo ko. Ayos lang ako Isa. Sige na, tulog ka na. Ikaw ang matulog na, dahil hindi ka pwedeng magpuyat sabi ni Aling Pasita dahil baka raw sumakit na naman ang ulo mo. Tatapusin ko lang yung ginagawa ko kanina, tapos matutulog na ako, aniya dahilan para idilat nito ang mga mata nito. Mga 30 minutes na lang siguro ang gugugulin ko para matapos yun. Kailangan ko na kasing tapusin yun eh. Hindi nga pwede. Ang kulit mo naman, matulog ka na sabi eh. Mas uurahin mo pa ba ang trabaho mo kaysa sa kalusugan mo? Yang trabaho mo, hindi yan aalis, pero yang kaluluwa mo, pwedeng lumayas yan. Oo na, matutulog na ako. Kunway ipinikit na niya ang mga mata niya, pero kahit nakapikit na siya ay sinisermonan pa rin siya nito.
Ang tanda mo na pero matigas pa rin ang ulo mo. Kaya ka nagkakasakit eh. Mabuti sana kung walang nag-aalala para sa iyo. Matulog ka na. Huwag ka na magsalita dyan para makatulog na tayo pareho. Tinakpan niya ang bibig nito, pero kinagat nito ang kamay niya. Makinig ka lang dahil nagsasalita pa ako. Nakakainis ka talaga. Nang mapansin nito na nasaktan siya, ay agad nitong kinuha ang kamay niya para tingnan. Medyo malakas ang ginawa nitong pagkagat, pero sigurado siya na wala naman siyang sugat na natamo. Good night na, sabi nito matapos tingnan ang kamay niya. Walang sugat, hindi kita nasugatan ah, mahina lang naman yun eh. Tinalikuran na niya ito ng higa para isipin nito na tulog na siya. Mayroon kasi siyang trabahong tatapusin, pero magagawa niya lang yun, kapag tulog na ang babaeng katabi niya. Matutulog ka na, yeah, okay, good night. Good night. Naramdaman niyang inayos nito ang kumot sa bandang paanan niya. Tuldok, sana paggising mo bukas, ayos na ang pakiramdam mo. Narinig niyang sabi nito sa mahinang boses kaya lihim siyang napangiti. Good night, sweet dreams Rafael. Hindi siya sumagot para isipin nito na tulog na siya. Ang pagkukunwari niya ay naging totoo, dahil nakatulog talaga siya, at 2:00 na ng madaling araw nang magising siya. Kinuha niya ang laptop niya para tapusin ang naiwan niyang trabaho kanina, pero ang kaninang trabaho na iniwan niya ay katakatak ang tapos na, at i-send na lang niya sa email ni Xander. Si Isabella ba ang tumapos ng trabaho niya? May alam ba ito sa pagiging divorce attorney? Katakataka kasi natama ang mga inilagay nito. It was like, she read his mind. Napatingin siya sa babaeng katabi niya. Malalim na ang paghinga nito, tanda na mahimbing na ang pagkakatulog nito. At dahil wala na siyang gagawin, ay bumalik na ulit siya sa pagkakahiga niya, at pinagmasdan ang babaeng katabi. Hindi siya makapaniwala na dahil nag-aalala lang ito, ay dito ito natulog sa kwarto niya. Maya-maya, ay tumagilid ito ng higa kagaya niya, at ang isang kamay nito ay umangat sa ere at kalaunan ay inilapat nito iyon sa pisngi niya, at bahagyang kinurot-kurot iyon. Isa nananaginip ka ba? Bahagya niyang tinusok ang pisngi nito sa pamamagitan ng hintuturo niya. Ang gulo mo naman. Inis nitong sabi ng magdilat ito ng mga mata. Bakit ano ba yun? Sige na, ituloy mo na ulit ang pagtulog mo. Akala ko kasi nananaginip ka eh. Ang sama ng tingin nito sa kanya. Sorry, hindi ko sinasadya na istorbohin ka. Hindi na mauulit. Masakit pa ba ulo mo? Sa halip ay tanong nito. Kaunti na lang. Matulog ka pa, wala ka namang gagawin kaya matulog ka ulit. Babangon na ako. Anong babangon? Ano ka, lasing? 2:00 pa lang ng madaling araw tapos babangon ka na. Ayos ka lang ba? 2:00 pa lang ba? Kunway hindi niya alam kung anong oras na, kahit alam naman talaga niya. Tutulog pa pala ako ulit. Akala ko kasi hapon na eh. Magaling ka na ba? Di na ba sumasakit yung ulo mo? Yung ulo ko dito sa taas medyo okay na, pero yung ulo ko dito sa gitna, hindi pa okay, at mukhang hindi yata magiging okay kahit uminom pa ako ng gamot. Kahapon mo pa sinasabi na masakit ang ulo mo sa ibaba. Nasaan ba ang ulo mo dyan? Bahagya pa itong bumangon at tiningnan ang ibabang bahagi ng katawan niya. Nasaan ang ulo dito? Natawa siya ng malakas kaya hinampas siya nito sa braso niya. Nababaliw ka na. Anong nakakatawa? Hindi pa ito nakontento, dahil hinampas pa siya nito ng una sa mukha. Malala ka na talaga, wala namang nakakatawa pero tawa ka ng tawa. Baliw, sa sobrang inis nito sa kanya, ay napilitan itong bumangon kahit pangahalatang inaantok pa ito. Hey, saan ka pupunta? Sa kwarto ko. Dito ka lang, wala akong kasama eh. Di na, doon na lang ako dahil nababaliw ka na, sabi nito at tuluyan na nga itong humakbang palabas. Kahit wala na ito sa paningin niya ay tawa pa rin siya ng tawa. Hindi ba talaga nito alam kung ano ang tinutukoy niya? Isa, pinuntahan niya ito sa kwarto nito. Isa, binuksan nito ang pinto, habang masama pa rin ang hitsura nito. Bakit ba? Ano ba iyon? Bakit ba nandito ka na naman? Galit ka ba? Tuwang-tuwa nga ako eh. Ba't ka ba nandito? Niyakap niya ito para mawala ang galit nito. Di mo ba talaga alam kung ano ang tinutukoy ko? Tanong niya habang tumatawa pa rin. Hindi mo ba alam na ang mga lalaki ay may dalawang ulo? Lahat ng lalaki? Yes. Pati ba si Mang Berto? Yes. Tatanungin ko siya mamaya paggising niya, sabi nito.
kaya mabilis siyang bumitiw mula sa pagkakayakap dito. What? Umiling-iling siya, matanda na si Mang Berto, kaya sa palagay ko ay iisa na lang ang ulo niya. Huwag mo na siyang tanungin dahil baka magalit siya sa iyo isa. Bakit hindi ko siya tatanungin? Sige na, lumabas ka na dito sa kwarto ko dahil matutulog pa ako. Halos ipagtulakan siya nito palabas, kaya wala na siyang nagawa kundi ang lumabas mula sa kwarto nito. Imbes na bumalik siya sa kwarto niya, ay naisipan niyang bumaba sa kusina para magtimpla ng kape, dahil hindi naman na siya makakabalik sa pagtulog dahil nawala na ang antok niya. Pagdating niya sa kusina ay naabutan niya roon si Mang Berto na sumisimsim ng kape. Mang Berto, ang aga mo naman yatang gumising. Akala ko maaga na ako, yun pala mas maaga pa kayo kaysa sa akin. Hindi na ba masakit ang ulo mo iho? Sa halip ay tanong nito sabay tayo. Ipagtitimpla kita ng kape ha. Umupo ka na lang muna dyan. Ako na po Mang Berto, sabi niya pero hindi talaga ito pumayag, dahil pilit na siya nitong pinauupo kaya napilitan na lang siyang umupo. Ba't nga pala ang aga mong gumising Mang Berto? Hindi kasi ako makatulog iho. Bakit naman po? Gusto ko na kasing umuwi sa bahay natin. Hanggang kailan ba tayo rito? Nakakainip na kasi rito eh. Ang layo pa ng palengke, hindi kagaya sa Maynila na pwede kang pumunta araw-araw. Dito kasi, wala akong ibang ginawa kundi kumain at matulog eh. Malulumpo ako kapag nagtagal pa tayo rito. Uwi na tayo iho. Ayaw ko na rito.